Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, welcome to the Parking University, kaibigan. Diyan kaibigan, maraming nakaparking dyan, kaibigan. Alright, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan, dito na naman tayo mag-share ng mga knowledge and learnings, self-growth, kaibigan. Kung yun ang hinahanap mo, kaibigan, dito, kaibigan, mag-italakayin natin, i-share natin yung mga basic law of the universe or yung mga yung mga tips na naririnig natin sa mga podcast or sa mga live events, kaibigan, sa mga successful na tao. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan, itong sinabi ni Jim Rohn na know your why. Okay, bakit gaano to ka-importante ito, kaibigan? Okay, so talakayin natin to kasi again, we go to school, ilang taon tayo nag-school, kaibigan, nag-focus tayo sa mga bagay. Apparently, school is good, but I think we focus more sa bagay, kaibigan, na in real life, pagdating na, paglabas na rin sa school, kaibigan, mag-struggle tayo. So, kung titingnan natin yung sa resulta, kaibigan, sa school natin, when we get out from school, kahit ikaw yung isa sa pinakamatalino, pero kung yung psychology natin, kaibigan, hindi natin to naintindihan yung mga basic law principle sa universe, kaibigan, we will struggle in real life. Wow! So, itong sinabi ni Jim Rohn, napaka one word lang to, kaibigan, know your why. Why? Bakit nga ba? So, pag ito daw ay maano natin, kaibigan, ito ay malalaman mo kung ano talaga yung mga rason mo. For example, depende yun sa isang tao. Tayo ay may iba't ibang rason. For example, mayroon kang goal na gusto ang abutin, pero mahirap mo yung abutin, kaibigan, pag yung why mo or yung mga rason mo, kaibigan, hindi mo alam. Okay? So for example, mayroon kang goal na something, but hindi mo alam ano yung rason mo, bakit gustong-gusto mo yung goal na yun. So most likely daw, mag-fail tayo doon. But once yung why natin, kaibigan, is napaka-strong, napaka-clear, vivid na picture, kaibigan, ano nga ba yung rason bakit gusto nating maabot yun. Okay, so every person has different why. Okay, magbigay tayo ng example. For example, yung why ko para magiging gusto kong maabot yung goal kasi in one day gusto kong mayroon akong financial freedom and time freedom na ma-spend ko yung time ko sa pamilya ko instead sa majority of my time sa trabaho. Okay, so isa lang yung example. Isang why ko is gusto kong bakit gusto ko yung ma-achieve na goal kasi it could be sa mga loved ones mo, parents mo, so different whys. But yung why na yung, kaibigan, pag yung why na yun, kaibigan, yun yung rason, yun yung magbigay ng parang burning desire sa isang tao daw, burning desire sa isang tao para makamit niya kung ano yung gustong kamitin ng isang tao. Wow! Dito lang to sa Parking University, kaibigan. So ngayon, kaibigan, kung mayroon daw tayong gustong abutin, could be dreams, goals, so balikan natin ano yung why natin, ano yung pinaka core values natin, bakit gusto natin yung abutin. Okay, so kung wala tayong why, kaibigan, so most likely, kaibigan, hindi natin maano daw yung potential natin, hindi natin mapupush yung limit natin kasi wala tayong parang napaka-strong na rason bakit tayo magpursige. Wow! Okay, so ang naka-good thing daw tayo sa human being, kaibigan, is we could change anytime. Okay, we could realize, oh wow, ganito pala. So kung mayroon pala akong burning desire, mayroon pala akong napaka-strong na rason, I could do most likely anything that I want to do, or anything na iniisip na natin, kaibigan, na posibilidad pwede na yung gawin ng isang tao. Okay, ang hindi lang pwedeng ang hindi lang alam daw ng isang tao is hindi niya lang daw talaga alam kung ano ba talaga yung gusto niya, ano ba talaga yung why niya, ano ba talaga yung goal niya, bakit niya gustong gawin yun. Pero kung alam natin yung ano yung gusto natin, ano yung destination natin, kaibigan, most likely pag yun, bibigyan natin yun ng atensyon, bibigyan natin yun ng
dominant thought sa brain natin. So sa subconscious mind natin, kaibigan, yun yung palagi natin iniisip, palagi natin yung binibigyan ng atensyon, yung mga rason na yun, magiging dominant thought na siya. So yung subconscious mind natin, kaibigan, is maniwala siya na it already happening, or magbibigay siya ng mga ideas, kaibigan, magbibigay siya ng mga ideas or mga it could move, kasi mayroon tayong power above us, kaibigan, mayroon tayong power above us na it could do anything, kaibigan. It could move mountains, it could align you with events, people or circumstances para lang mapunta ka dun sa goal mo, pag yun yung palagi yung binibigyan mo ng dominant thoughts. Wow! So ganun ka-importante kung mayroon tayong kaibigan, mayroon tayong why, rason. Kailangan talaga tayong may rason, kasi kung yung rason natin hindi gaano siya gaano ka strong, or hindi siya gaano ka kaibigan, yung motivation natin, kaibigan, is pwede siyang mawala later on. So kung mayroon tayong gustong pangarap or anything, but yung why natin is not so strong, or hindi natin alam ano yung why natin, hindi natin kasi maraming obstacle along the way, kaibigan. Most likely, kung wala tayong strong na why, we will give up, kaibigan. Wow, ganun ka-importante daw, kaibigan, na dapat i-dig natin, ano ba talaga ang why ko? Ano ba talaga? Bakit gusto kong makamit yun? Gusto kong makuha yung bagay na yun? Bakit? Ano yung reason behind yun, kaibigan? So, every person has different why. So, unique, kaibigan. So, find your why, kaibigan. Kasi kung ma-find natin yung why natin, kaibigan, we are a human being, no, kaibigan, is very powerful. Yung brain natin, pagbibigyan natin yun ng dominant thoughts, palagi natin ini-imagine yung gusto natin, kaibigan, most likely it will happen. So may kasabihan na you will become what you think about. Ito yung sinabi ni Earl Nightingale, kaibigan. You will become what you think about. So imagine kung ano pala yung palaging iniisip natin, most likely yun yung ma-attract natin. So pag yun yung basic law of the universe, kaibigan, so i-reassess natin ano ba yung mga dominant thoughts natin, ano ba yung palaging iniisip natin, bakit ganito yung reality ko ngayon, dahil yan majority sa ang epekto niyan is yung dominant thoughts natin, kaibigan, kung ano yung palagi natin iniisip. Wow! Alright, kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo dito sa Parking University, kaibigan. May natutunan tayo ngayon. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and let your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakala, like.